mga kapuso, matinding kotongan at matinding katiwalian o korupsyon ang nakikitang sanhi ng siksikan ng mga container van dyan sa Pantalan o pier dyan sa Maynila. Hindi pa raw nakapapasok yung mga driver sa Pantalan, hinihingan na sila ng lagay. Nakatutok si Cesar Boinayo. Kotong bago makapasok ang truck sa pier. Kotong habang nakapila hanggang makapagkarga. Ganito raw katindi ang korupsyon sa loob ng port sa Maynila ayon kay Secretary Jose Rene Almendras. Malalim at komplikado raw ang bulok na sistema na naging dahilan ng port congestion. Pagkatapos nito, pwede na ako magsulat ng handbook on kotong. Meron pong kotong sa labas, meron kotong sa loob, may kotong sa dinadaanan. Ito raw ang nadiskubre nila sa pag-aaral na ginawa ng Task Force Pantalan para solusyonan ang port congestion. Hindi pa nga raw nakakapasok ang kawawang driver sa port, hinihingan na ng lagay. I'm getting letters, no? Ang nakasulat is minimum of 500 to 1,500. Yesterday in the meeting, one of the port operators confirmed to me na umaabot ng 2,500 pag talagang punong-puno yung pila. Bukod sa korupsyon, may dagdag parusang papasanin ang consumers dahil sa port congestion. Magtataas na kasi ng storage fee ang Philippine Ports Authority sa mga container na overstaying sa pier ng Maynila. 5,000 piso hanggang 11,000 piso ang multa bawat araw ng kada isang container na overstaying mula sa dating 500 piso kada araw. At dahil dagdag gastos ito, gano'n na ang epekto noon dahil kung mahal ang bayad sa transportation, sa pagdadala sa consumers, tataas yun. Gano'n ang domino effect na yan eh. Lahat consumer tayong lahat. Oo. hindi raw kasi maiiwasang magtagal ang container sa pier dahil bukod sa kapos sa truck na naglalabas sa pier, kulang din sa mga warehouse ang importers. Sa unang 5 araw, libre ang bawat container sa pier. Pero sa ika-6 na araw pataas, simula na ng multa. Talagang lahat tumataas na. Huwag naman. Dapat magmahal din ang sweldo. Wala naman tayong magagawa eh. Kung magtataas eh. Gano'n naman talaga patakaran sa gobyerno, di ba? Ang sama ng supermarket, paghihigpit ng sinturon at diskarte ang nakikitang sagot sa problema. Kung ano yung produktong hindi masyadong binibili ng tao, doon tayo mapunta, di ba? Kasi kung lahat tayo, sa isang side lang ng barko nakatayo, papagsak yung barko, di ba? Dahil tataob yun, dahil sa bigat, di ba? So spread out natin yung demand. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.